Ayun, magandang araw po. Mapayapang Sabado po sa ating lahat, no? Sa mga bago po sa aking channel, pasuyo po, pa-subscribe na lang po, pa-like at saka share. Ayun, papasok po tayo sa opisina, no? Ngayon, gamit po natin ang DSX 500, ang Bosch DSX 500 po. Yan, magmumotor muna po tayo. Kaninang umaga dinala po natin sa shop yung ating sasakyan, no? Tune up po natin, tune up at saka change oil. Yan. Kaya nagmotor po tayo. Ito pong DSX 500 na ito, no? Spoke na rin po ito. Ito po yung kasunod nung DS 500, yung naka-mags. Ito naman po yung kasunod naman bago, yung DSX 525. Yun naman po ang kuya nito, no? Pero yung features, sobrang dami po ng nadagdag na features dun sa DSX 525 natin, no? Kumpara mo dito, kasi yung DS 500 at saka po itong ito pong DSX 500 at saka yung DS 500, sa features po walang pinagkaiba. Bale, ang pinagkaiba lang po nito is yung mags nya. From mags po yung DS, ito po spoke na po yung DSX 500. Ito pong gamit natin, no? Tapos ang gulong po nito is 1917 na po yung gulong nya. Yung DS po natin is 1717, tapos nakamags po siya. Maliban po doon, wala na po, parehas na po lahat siya ng features, no? Pero ito pong DSX 500 versus yung DSX 525, malaki na po ang diferensya. Sa mga features pa lang, malaki na. Mayroon pong traction control yon, meron po siya sleeper clutch, yung sleeper assist kanila, wet clutch yun. Tapos malaki na po yung ano nya, yung TFT panel nya, mas malaki po kesa dito. Tapos ganoon din, ABS din po siya. Ano pa ba? Traction control, may mode na po. Ayun, yun pa pala, may mode na po siya, from sport to eco mode. Yan, yun pa pala yung isa niyang features. Kaya ano po, tapos mayroon na siyang mini driving light na built-in, no? May built-in side pannier bracket na rin po siya. Yung ganun po kadami yung ano niya, kumpara dito, no? Kaya sulit na sulit po yung mga DSX natin. Sa mga feedback naman po sa mga customer, no? Wala pong negative feedback sa mga customer. Kahit po tingnan nyo man dun sa Bosch Global, wala pong negative na feedback sa mga DSX natin. Actually, kahit naman dito sa DSX 500 tsaka dun sa DS, Pero lalo na po itong DSX 525 natin,
napakaganda po na mga feedback ng mga customer, no? May nagpi-feedback pong nare-reach nila yung 25 kilometers per liter. 25 kilometers per liter. Meron naman pong nagki-claim ng 27 kilometers per liter. Yung iba po, meron nga pong isa na nag 29 kilometers per liter. Siguro po yun medyo katamtaman ng takbo niya. Walang halong bomba. Ayun, yung bomba. Ayan. Kaya siyempre po yung gasoline, yung gas consumption, no, yung fuel efficiency ng isang motor, mapamotor man po yan o sasakyan, at an average of kanya at speed of parang ganun po siya, 27 at 60 kilometers per hour, gano'n. Tapos depende pa po yan sa nagdadrive, pero usually naman pagka po ganyan, no, 2 to 3 kilometers up and down naman ang niya, ng estimation niya. So accurate pa rin siya. Ito si yabang oo. Kasamahan po natin dati yung mga yon, no, mga tropa, mababait, si Boss Renan. Shoutout po kay paring Renan, no? Shoutout sa'yo, sir. Ayan. Bibigyan ko lang po kayo ng kaalaman, no? Di ba marami na po nakakaalam na yung fees natin, ito po, siya rin yung natin. Ito, siya rin po yung puso natin, no? Tama, no? Yan. Pero pag pinagdikit nyo po yung dalawang piece natin, pag pinagdikit po natin, no, yan po ang size ng brain natin. Yan. Dagdag kaalaman lang po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Maraming salamat po sa pagsuporta. Salamat.